Blessing kung ituring ng mga mangingisda sa Ilocos Sur ang lambaklad o Japanese-style fishing. Bukod sa tipid na sa konsumo ng krudo, marami rin ang huling isda. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Maaga pa lang, pumapalaot na mga residente ng Pudo Cuesta, Godin, Ilocos Sur para mangisda. Tipid sa konsumo ng krudo dahil 500 metro mula sa dalampasigan, abot na nilang itinayong fish cage sa dagat. Pinapaikutan ng mga mangingisda ang fish cage. Kasunod nito ay dahan-dahang hinihila ang nakapalibot na net. Lambaklad ang tawag sa estilong ito ng pangingisda. This is a Japan technology. They called it Otoshi Ami. Inadapt nila dito sa Pilipinas. Kaya dito sa Pilipinas madaming mga proyekto ng government through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Barrier net, floater, nylon at bag na magsisilbing impounding chamber ang kailangan sa pagtatayo ng lambaklad. Lahat ng materyales na ito ay libreng ibinigay ng BFAR sa LGU noong 2024. Ay sineset nila yung net at saka yung may ginagamit silang mga floater at saka yung net, yung leather at saka yung playground. At doon yung kapag naiset na nila yon, papasok yung mga iba't ibang uri ng species ng isda. Bale, 2 beses silang nagka-harvest, sa umaga at sa hapon. Kumpara sa nakagawiang estilo ng pangingisda, mas marami ang huli sa lambaklad. Ayon sa mga mangingisda, daan-daang kilo ng iba't ibang uri ng isda ang kanilang nahuhuli araw-araw. Hindi na nila ito dinadala sa palengke dahil mismong mga mamimili na ang dumadayo. Itong lambaklad, sir, napakarami nang natulungan dito ng mga mahirap, lalo na kaming mga standby. Dito nagtatrabaho na at gustong-gusto nila. Bukod sa Tagudin, ginagawa na rin ang Japan Fishing Technology na lambaklad sa Bacnotan, La Union at Pasukin, Ilocos Norte. Para sa Agenda Weekend, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Ilocos Sur. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.